Ang kapayapaan ng Panginoong Hesukristo ay sumainyong lahat. Ang pagninilay sa banal na ebanghelyo sa araw na ito ay pinamagatang hindi nagpapaalam ang mga Kristiyano sa huling oras. Pagbasa sa banal na ebanghelyo ayon sa mga gawa ng mga apostol, ika-20 kabanata mula ika-17 talata hanggang ika-38 talata. Mula sa Mileto nagpadala si Pablo ng mensahe sa Efeso na hinihiling sa mga matatanda ng simbahan na makipagkita sa kanya. Pagdating nila, sinabi niya sa kanila, "Alam niyo kung paano ko ginugol ang buong panahong kasama ninyo mula sa unang araw na dumating ako sa lalawigan ng Asya. Nang buong pagpapakumbaba at maraming luha ay ginawa ko ang aking gawain bilang lingkod ng Panginoon sa mga mahihirap na panahon na dumating sa akin dahil sa mga masamang balak ng mga Hudyo. Alam ninyo na hindi ako nagpigil ng anumang bagay na makakatulong sa inyo habang ako ay nangangaral at nagtuturo sa publiko at sa inyong mga tahanan. Sa mga Hudyo at mga Hintil ay nagbigay ako ng mataimtim na babala na dapat silang tumalikod sa kanilang mga kasalanan sa Diyos at manalig sa ating Panginoong Hesus. At ngayon, bilang pagsunod sa banal na Espiritu, ay pupunta ako sa Jerusalem. Hindi alam kung ano ang mangyayari sa akin doon. Alam ko lamang na sa bawat lungsod ay binalaan ako ng banal na Espiritu na naghihintay sa akin ang bilangguan at mga problema. Ngunit itinuring ko ang aking sariling buhay na walang halaga sa akin. Ang nais ko lamang ay tapusin ang aking misyon at tapusin ang gawaing ipinapagawa sa akin ng Panginoong Hesus. Ito ay ang pagpapahayag ng mabuting balita tungkol sa biyaya ng Diyos. Ako ay nag-ikot sa inyong lahat na ipinangangaral ang kaharian ng Diyos. At ngayon alam ko na wala na sa inyo ang makakakita sa akin. Kaya't taimtim kong ipinahahayag sa inyo sa mismong araw na ito. Kung may maligaw sa inyo, hindi ko pananagutan. Sapagkat hindi ako nagpigil na ipahayag sa inyo ang buong layunin ng Diyos. Kaya't ingatan ninyo ang inyong sarili at ang buong kawan na inilagay ng Espiritu Santo sa inyong pangangalaga. Maging mga pastol ng simbahan ng Diyos na ginawa niya sa kanya sa pamamagitan ng sakripisyong kamatayan ng kanyang anak. Alam ko na pagkaalis ko, darating sa inyo ang mga mabangis na lobo at hindi nila patatawarin ang kawan. Darating ang panahon na ang ilang mga tao mula sa inyong sariling grupo ay magsasabi ng mga kasinungalingan upang akayin ang mga mananampalataya palayo sa kanila. Magmatyag kung gayon at alalahanin na sa maraming pagluha araw at gabi, nagturo ako sa bawat isa sa inyo sa loob ng 3 taon. At ngayon ay inihahabilin ko kayo sa pangangalaga ng Diyos at sa mensahe ng kanyang biyaya na makapagpapatibay sa inyo at makapagbibigay sa inyo ng mga pagpapala na mayroon ang Diyos para sa lahat ng kanyang mga tao. Hindi ko hinangad ang pilak o ginto o damit ng sinuman. Alam ninyo mismo na nagtrabaho ako gamit ang aking mga kamay
para maibigay ang lahat ng pangangailangan namin ng aking mga kasama. Ipinakita ko sa inyo sa lahat ng bagay na sa pamamagitan ng pagsusumikap sa ganitong paraan ay dapat nating tulungan ang mahihina, na inaalala ang mga salita na mismong sinabi ng Panginoong Hesus. May higit na kaligayahan sa pagbibigay kaysa sa pagtanggap. Nang matapos si Pablo, lumuhod siya kasama nila at nanalangin. Umiiyak silang lahat habang niyayakap siya at hinahalikan. Lalo silang nalungkot dahil sinabi niyang hindi na nila siya makikita. At sa gayoy sumama sila sa kanya sa barko. Ang mabuting balita ng ating Panginoon. Salamat sa Diyos Ama sa langit. Sa ngalan ng Panginoong Hesukristo na ating manunubos. Amen. 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 Peace. Bago ako tuluyang magtapos, nais ko pong muling i-share sa inyo ang aking reflection kaugnay sa kababasa ko lang na banal na ebanghelyo sa araw na ito na mula sa mga gawa ng mga apostol. At ito ay aking pinamagatang Masakit ang Pagpapaalam. At ito ay espesyal kong inihahandog sa namayapa naming kapatid na si Jaime Meneses. Ang pagpapaalam sa taong mahal mo ay maaaring maging mabigat at mahirap. Sa kaibuturan ng iyong kaisipan ay naiisip mo kung makikita mo pa ba ang taong ito. Halos hinihiling mo na sana hindi ka naging ganito kalapit sa kanya. Napakasakit ng paghihiwalay. Naisip ko ito habang naglalakbay kami ng isang sisko at 2 brad sa aming samahan patungo sa burol ng isa naming brad na pumanaw. Habang naglalakbay kami, ay narinig ko na ginugunita nila ang mga magaganda at pangit na mga karanasan na pinagsamahan nila at ng brad naming namayapa mula nang sila ay magkakilala noong mga estudyante pa sila hanggang sa pagpanaw nito. Dama ko sa kanilang pag-uusap na naging sobrang malapit ang isa naming brad sa pumanaw naming brad dahil sabi niya na mahirap para sa kanya ang pagpapaalam. Sa malaon at madali, mararanasan nating lahat ang luha ng paghihiwalay. Tulad na lang ng dinanas ng mga mananampalataya sa Efeso kung saan si Apostol Pablo sa loob ng 3 taon ay nag-aruga sa kanila at nagturo sa kanila. Basahin nating muli ang mga gawa, 20 kabanata, mga talata 37 at 38. Sinasabi dito, umiiyak silang lahat habang niyayakap siya at hinahalikan. Lalo silang nalungkot dahil sinabi niyang hindi na nila siya makikita. At sa gayoy sumama sila sa kanya sa barko. Bilang mga Kristiyano, mayroon tayong magandang dahilan upang magtatag ng matalik na ugnayan. Kahit na sa kalaunan ay alam nating masisira sila. Ang pag-asa natin sa darating na muling pagkabuhay ay tumitiyak sa atin na balang araw tayo ay muling magsasama-sama sa piling ng dakilang Diyos. Ang mga paalaman ay maaaring maging napakasakit. Ngunit huwag mong hayaang hadlangan kanyan sa pagbuo ng malapit na relasyon sa iba na nagmamahal sa Panginoon. Ginagawa niyang sulit ang mga pagkakaibigang iyon
ngayon at sa kawalang hanggan. At para sa nakababata kong kapatid sa samahan, mapayapang pagpapahinga tol hanggang sa muli nating pagkikita. Ang mga pagpapaalam at paghihiwalay ay maaaring magdulot ng kalungkutan. Ang kalungkutan ay maaaring mahirap tiisin. Ngunit balang araw, ang mga nakakakilala sa Panginoon makikita-kita sa langit kasama ng Panginoon doon. At sa puntong ito, tinatapos ko po ang aking maikling reflection sharing sa inyo. Naway naibigan po ninyo ang sharing ko sa inyo. Sana'y mag-share din kayo sa amin gamit ang comment section sa ibaba. Maraming salamat po. Hanggang sa muli. Patnubayan nawa tayong lahat ng dakilang Diyos Ama sa langit. Sa ngalan ng Panginoong Hesukristo na ating manunubos. Peace.